Dito sa lupa, tayo ay bumubuo ng mga relasyon. Tayo ay nagsisipag-asawa at bumubuo ng pamilya. Ang mga industriya nakasalalay sa tinatawag na pag-ibig ay bilyong-bilyon ang halaga sa buong mundo. Subalit ngayong araw, sasagutin natin ang katanungan, may pag-aasawa pa ba sa langit? Ang Diyos mismo ang siyang nag-establish ng pag-aasawa mula pa sa unang araw ng paglikha. Ayon nga sa Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. So sa simula, si Adan lang muna ang nasa Garden of Eden. Di katagalan, nilikha ng Diyos si Eva, ang kauna-unahang babae, mula sa tadyang ni Adan. Ayon pa sa Genesis chapter 2 verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kaya naman nilikha ng Diyos ang pag-aasawa ay para sa procreation. Bukod sa gusto ng Diyos na maging masaya si Adan at meron siyang makasama, gusto rin ng Diyos na dumami ang mga tao at punuin ang buong mundo. Subalit upang sagutin ang katanungan kung mag-aasawa pa nga ba tayo sa langit, sa Mateo 22:30 ay sinabi ng Panginoong Hesus, sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ang tagpong ito ay naganap nung minsan ay lumapit kay Jesus ang mga pari na kung tawagin ay Saduceo. Kanilang sinabi kay Jesus, merong isang babae na pangasawa niya ang isang lalaki, subalit ito ay namatay. Pero ayon sa kautusan ng mga Hudyo, kapag namatay ang isang lalaki at hindi siya nagkaroon ng anak, dapat humalili ang kanyang kapatid na mapangasawa ang babae na nabalo. Napangasawa niya ang ikalawa, namatay din ito. Napangasawa niya ang ikatlo sa kapatid na lalaki at namatay din ito. Hanggang sa napangasawa niya lahat ng 7 magkakapatid. Ngayon ang kanilang tanong kay Jesus, pagdating sa langit, sino ang mapapangasawa ng babae sa 7 magkakapatid? At sinagot nga sila ng Panginoong Jesus, pagdating sa langit, wala ng pag-aasawa, sapagkat sila ay magiging tulad ng mga anghel. So dito pa lang, malinaw na pagdating sa langit, wala ng pag-aasawa. Bakit wala ng pag-aasawa sa langit? Dahil sa langit, mayroong kasalang magaganap. At ang kasalang magaganap ay sa pagitan ng kordero. Kumbaga, si Jesus Christ at ang kanyang kabiyak. Mababasa natin iyan sa Pahayag chapter 19 verse 6 to 8 or Revelations chapter 19 verse 6 to 8. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya, sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Bihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So pagdating sa langit, ang kasalang magaganap ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at ng kanyang bride. Ngayon, kung ating aalamin kung sino ang mapapangasawa ng Panginoong Jesus, mababasa naman natin yan sa Efeso 5:25 hanggang 27 or Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis at kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Sa makatawid, pagdating sa langit, ang buong iglesia, ang lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng sangka-Kristyanuhan ay ituturing na bride of Christ. Ikakasal sa Panginoong Jesus. Paano itong mangyayari? Ito ay isang misteryo. Hindi ito kagaya ng pag-aasawa sa lupa na 1:1. Sa langit, ang buong iglesia ang siyang magiging bride ng Panginoong Jesus. Ano ang implication nito sa atin? Pagdating sa langit, dahil wala ng pag-aasawa,
Lahat tayo doon ay tila mga magkakapatid na lamang. Ang mga dating mag-asawa dito sa lupa, pagdating sa langit, sila ay mga magiging magkakapatid na lamang. Bakit magkakapatid? Sapagkat ang lahat ay magiging mga anak ng Diyos. Pagdating sa langit, syempre, dadalhin pa rin natin ang ating mga memories mula sa lupa. So pagdating doon, marirecognize pa rin natin kung sino ang ating mga naging kapartner dito sa lupa. Subalit hindi na ganoon ang ating pagturing sa isa't isa, kundi magkakapatid na sa pananampalataya. Excited ka ba sa langit? Ang makapunta sa langit ay libreng iniaalok sa atin ng Panginoong Hesus. Ang kailangan mo lamang ay manampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano ka mananampalataya? Sa pamamagitan ng iyong bibig. Dumako ka sa iyong silid, manalangin ka, at i-confess mo. Ihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan. Pagkatapos ay sabihin mo sa panalangin na ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos naman noon, sikapin mong lumago sa pananampalataya. Maghanap ka ng mga iglesia, mga grupo na Christ-centered at Bible-based. Christ-centered sapagkat si Kristo ang itinataas. Bible-based sapagkat mula sa Biblia ang ipinapangaral. Mag-iwan ka ng komento kung ikaw ay tumanggap sa pamamagitan ng video na ito. Thank you for watching. Kung gusto mo pang mapanood ang iba kong mga videos, mag-like na at mag-subscribe sa channel na ito. At i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts na Ed Winner. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner. God bless you always.